Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, alamul jin wa syayatin, ang mundo o daigdig ng mga engkanto at mga demonyo. At nakarating na tayo sa mga katangian nila, inshallah. Nung nakaraan na talakay natin ang pananagutan, mga taklif ng mga jin, na sila ay may pananagutan katulad ng pananagutan ng mga tao sa pagsamba unang-una. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sinabi ni Allah, hindi niya nilikha ang mga engkanto at ang mga tao liban na lamang na upang sumamba sa Kanya. Ibig sabihin, ang jin, maaring may mu'min, maaring may musyrik, may kafir, ganun. Hindi katulad ng mga hayop, hayop lang yun. Hindi pwedeng sabihin Muslim yung pusa, kaya pwede sa loob ng bahay. Hindi ganun. O yung tao, demonyo. Kaya, hindi ganun. Ang jin, merong demonyo, merong mu'min, ganun din yung tao, merong demonyo, at merong mu'min. Pero yung mga hayop, wala. Hayop yun. Wala silang katulad nung pananagutan na ganun sa mga jin at mga tao. At ang taklif na ito ay nangyayari dahil ang mga jin at mga tao ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng akal o ng pag-iisip at gayon din yung free will o yung irada, na dahil dito makakapili ng malaya ang tao kung siya ba ay gagawa ng mabuti o masama. Ang mga anghel may pag-iisip din, pero sila ay sumusunod lang kay Allah. Sumusunod lang sila kay Allah. Kaya ibig sabihin din ito, ang mga engkanto ay maaari ring magkamit ng biyaya at parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga pananagutan nga na ito ay may kinalaman sa kanilang nature sa pagkakalikha sa kanila. Katulad sa tao, halimbawa, ang tao, ang nature ng pagkakalikha sa atin, meron tayong physical na kakayanan na makaapekto sa physical na mundo. Okay? Ang tao pwedeng pumutol ng puno, magkalat ng basura, pananagutan niya yun. Ang mga engkanto, bagaman wala naman tayong nabalitaan na ginagawa ng mga engkanto na katulad ng ginagawa ng mga tao, magtayo ng building, gumawa ng kotse. Ang iba nila mga gawain, halimbawa, yung kakayanan nila na makaakyat hanggang sa langit, di ba, natalakay na natin yun, nagpapatong-patong yung mga engkanto, at yung pinaka nasa taas sa kanila ay makikinig sa mga pinag-uusapan sa langit kung ano magiging pagtatakda at pagpapasapasahan na naman nila yon pababa, hanggang sa maiparating nila yon sa kanino? Sa manghuhula. Pero maaaring mangyari na bago pa man nila maiparating yung kumpletong balita dun sa manghuhula, aabutan na sila ng meteor o iba pang apoy na ipapadala sa kanila ni Allah. Kaya yung ikukwento nila sa manghuhula ay may kahalo ng 100 kasinungalingan. So yun yung taklif o pananagutan ng mga jin. Ito ay nakadepende sa kanilang nature o sa kanilang natural na katangian. Ngayon, yung sumunod na usapin, kayfa yu'adzabuna bin nari wa qad khuliqu minan nar. Paano maparurusahan ang mga jin, o sabihin na natin shayatin, kasi sila naman talaga yung karamihan sa mga hinahabol ng apoy na yon na binabato ni Allah kapag nakikinig sila sa pinag-uusapan sa langit. At syempre, naniniwala din ng ating mga scholar na ang mga engkanto ay pwede ring mapasok sa paraiso at impyerno. Dahil sila ay mayroong pananagutan sa pananampalataya unang-una, nang tutupad dito, katulad ng tao, ay makakapasok sa paraiso at ang susuway dito ay papasok din sa impyerno. Kaya tanong ng mga pilosopo, paanong maparurusahan ang mga engkanto
sa pamagitan ng apoy, samantalang nilikha naman sila sa pamagitan ng apoy. Ang ugat ng ganitong pag-iisip unang-una ay ang kawalan ng tao ng malinaw na pag-unawa sa kung anong algaib. Nang algaib, ang mga bagay na nalilingid, hindi ito nag-ooperate o umiiral ayon sa mga physical na mga batas na meron sa physical na mundo. Okay? Ang algaib, hindi ito umiiral o nag-ooperate katulad ng kung paanong nangyayari sa atin yung mga bagay-bagay ayon sa physics, ayon sa chemistry, ayon sa electricity, magnetism, optics, gravity. Hindi ito apektado ng mga yon. Ang algaib ay hindi apektado ng mga ito. Kaya nga yung mga namimiloso po, di ba? Paano raw po upuin yung nakalibing, samantalang wala namang lugar para paupuin yung nakalibing doon sa kanyang libingan. Tarantado ka na lang kung magtatanong ka pa ng ganun. Ang algaib, ito nga ay hindi sa mundo na ito at nilinaw ng ating mga scholar ang mga nagaganap sa libingan, ito ay nagaganap sa kaluluwa. Hindi doon sa physical na katawan ng tao. Kaya kahit anong ilagay ng tao na instrumento doon sa libingan, maglagay siya ng camera, maglagay siya ng heat sensor, maglagay siya ng electromagnetic detector o kung ano-ano pang mga kagamitan na binili ni Ed Kaluwag sa Lazada, wala siyang madedetect na nangyayari doon sa libingan kasi yun ay mangyayari sa algaib at sa barzakh specifically. Sa tao, iniisip niya, kasi nga naman, di ba, may apoy ng lighter, idikit mo sa apoy ng kandila. Wala namang mangyayari sa kanila. Pareho naman sila na apoy. Pero nga, ang apoy na ito na magpaparusa sa mga jinn at ang apoy na mula rito sila ay nilikha, hindi ito apoy na katulad ng apoy na meron dito sa mundo. Kahit nga yung apoy sa impyerno, hindi yun katulad ng apoy dito sa mundo. Hindi lang sa matinding init, kundi sa iba pang mga katangian nito. Meron ngang hadith, binabanggit na ang apoy sa impyerno ay pinainit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una ito ay puti, pinainit hanggang maging pula at pinainit lalo hanggang maging itim. Saan kayo nakita ng apoy na itim? Sa sobrang init. Kasi nga algaib yun. Yun ay bagay na hindi na sakop ng pisikal na mga batas na meron dito sa mundo. Kung pagbabatayan natin yung pisikal na batas, ang kulay ng apoy ay may kinalaman unang-una doon sa chemical na sumusunog dito. Okay? Kaya nga yung iba-ibang klase ng apoy, di ba? Merong apoy na, halimbawa, yung iba't ibang mga chemical, LPG o magnesium. Yung methanol, halos invisible yung apoy nun. Hindi mo siya makikita kapag maliwanag. Hindi mo siya makikita kapag maliwanag. At yung mga apoy na pisikal, maaari rin matukoy yung temperature niya sa pamagitan ng kulay niya. Nang pinaka mainit sa mga apoy, sinasabi nila yung kulay blue na apoy. Yung kulay blue na apoy. Kaya nga yung star, kapag bago pa raw yung star, kulay blue. At kalaunan, ito ay magiging dilaw at magiging pula kapag matanda na siya. So yung star natin, dilaw daw yung araw ngayon, middle age na siya kumbaga at malapit na rin kumbaga mga ilang milyong taon pa, ilang bilyong taon ay papunta na siya sa pagiging pula dahil sa paghina o pagkaubos na nung hydrogen na nagiging fuel ng araw. So ito yung unang dapat natin maunawaan sa mga bagay na katulad nito. Hindi tayo dapat na namimiloso po sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na algaib. Kasi ang mga bagay na yon ay iba pa sa mga pisikal na bagay na nangyayari sa
mundo. So, binibigyan natin ito ng linaw ngayon. Unang-una, bago natin masagot ang tanong na ito, at nililinaw natin nang sa gayon, hindi na paulit-ulit sa tao yung itatanong niya ang mga bagay-bagay na algaib. Yung pipilitin niya itong ilarawan o alamin ng mga katangian nito, ang demonyo ba may dalawang sungay, si Satanas ba may buntot, yung mga ganong bagay, hindi na natin yun malalaman, liban na lang sa kung ano ang nabanggit sa Quran at sa Sunnah, insyaAllah. Ngayon, balik doon sa topic, paano maparurusahan ng mga engkanto sa pamagitan ng apoy, samantalang nilikha naman sila mula sa apoy. Yuradu ba'dan nasi syubhatun fayakulun. Nanggagaling daw sa ilang mga tao ang isang syubha, isang kalituhan, at sinasabi nila, antum tukiruna annal jinna khuliqu min nar. Kayong mga Muslim, sinasabi ninyo ng mga jin daw nilikha mula sa apoy. O maaaring hindi lang naman Muslim yung sinasabihan nila. Minsan Muslim pa ngayon nagsasabi nito eh. Kayong mga naniniwala ng jin ay nilikha sa apoy, sasabihin daw nung ilan sa kanila, thumma yaqulun, inna kafirahum yu'addabu fi nari jahannam. Yung mga hindi mananampalatayang jin parurusahan sa apoy ng impyerno. Wa mustarakun as-sam'u minha yakdifu bi shahabim minan nar. At gayon din yung mga nakikinig nga na jin doon sa mga pinag-uusapan sa langit, hinahabol din sila ng apoy. Fa kayfa tu'athiru an-naru fihim wa qad khuliqu minha. Paano magkakaroon ng epekto ang apoy sa kanila kung tatamaan man sila ng apoy na hahabol sa kanila o kung itatapon man sila sa impyerno? Paano sila maapektuhan nito? Apoy din sila. Al-jawab, anna al-asla alladhi khuliqu minhu an-nar. Ito yung unang pinakamagandang sagot dito. Alhamdulillah. Bukod pa nga dun sa tinalakay natin kanina na yun nga ay al-ghaib. Ang origin daw ng mga jin, oo, nilikha sila mula sa apoy. Amma ba'da khalqihim falaysu kadalik. Pero matapos na sila ay nalikha mula sa apoy, ay hindi na sila apoy. Nagbago na ang kanilang nature, nagbago na ang kanilang katangian. Anong ibig sabihin nito? Saan ba nilikha ang tao? Sa putik, si Adam alaihi salam nilikha mula sa putik. Pero ngayon ba tayo? Ngayon, putik ba tayo? Hindi. So ganun din yung jin. Oo, nilikha sila mula sa apoy, pero hindi sila nananatiling apoy. Okay? Hindi sila nananatiling apoy. Id asbahu khalkan mukhalafan linnar, bagkus sila ay naging iba pang mga nilikha na hindi katulad ng apoy. O maaaring may katangian sila ng katulad ng apoy. Halimbawa, yung mga jin, di ba? Katulad ng apoy, maaaring makakalusot ang jin sa mga physical na barrier. Di ba kaya ng jin na sumapi sa katawan ng tao? So maaaring yung apoy, ganun din, kaya niyang madaling makalusot sa mga bagay-bagay. Yung jin, kaya niyang, yung ilang mga jin na pagtibay na kaya nilang lumipad. So yung apoy, kaya din niyang lumipad, kaya niyang mag-radiate ng init, kumbaga, at matransfer sa ibang lugar. So pwedeng mangyari ang mga bagay na ito. Dahil nilikha sila mula sa apoy, pero hindi sila nananatiling apoy na mismong apoy. Okay? Wayuwaddahu hada annal insan khuliqa min turab. So yun nga, ang tao nilikha mula sa turab, mula sa putik. Thumma ba'da ijadihi asbaha mukhalifan liturab. At matapos siyang likhain ni Allah, siya ay nagiging iba pang nilikha, liban pa sa turab. Walau darabat insanan bikitatin mashwiyatin minattini lakatalathu. Na kung ang tao daw, halimbawa, ay, di ba, kung yung ganun nga na logic, di ba, paano daw mapipinsala ng apoy, yung jin na nilikha sa apoy, kung halimbawang ang tao daw ay tatamaan o hahampasin ng pinatigas na putik, putik din yun.
masasaktan pa rin siya. Masasaktan pa rin siya. At gayon din, at di lang masasaktan, baka mamatay pa siya. Baka mamatay pa siya. At gayon din, walaw rumiyathu bitturab la adahu, at kung hahagisan siya ng buhangin o ng lupa, siya ay mapipinsala ng lupa na ito. Maring mapupuwing siya, masisinghot niya yung lupa o alikabok. Walaw dafanathu lakhtanak, at kung ililibing daw ang tao, siya ay masasakal. Kumbaga siya ay hindi makakahinga. Fama'annahu turabun illa anna turaba yu'dhi fakadalikal jin. Katulad ng kung paanong ang tao ay gawa sa lupa, na napipinsala pa rin siya ng lupa, ganun din ang jin. Nilikha sila mula sa apoy, pero mapipinsala sila mula sa apoy. Mapipinsala rin sila ng apoy. At ito yung naging eksaktong sagot ng isang scholar. Matagal ko narinig yung kwento na yun. May nagtanong sa kanya, na estudyante niya, na paano raw mapipinsala ng apoy ang jin, samantalang ang jin nilikha din sa apoy. So tinanong niya yung estudyante, di ba ikaw nilikha rin sa putik? Sabi niya, oo. Ako, nilikha rin ba ako mula sa putik? Sabi yung estudyante, oo. Sa palagay mo ba, kaya kitang saktan? Sinampal siya bigla. Sinampal siya bigla. So, yung putik na kamay nung scholar ay nakapanakit dun sa putik na katawan ng nung nagtatanong. So, ganito yung illustration nung katwiran na ito ng ating mga scholar paglilinaw sa usapin na ito, inshallah. At yun nga yung ginagawang pamimiloso po, katulad sinabi ko kanina, yung pinagdidikit nila yung apoy ng lighter, halimbawa, tapos apoy ng kandila, pagdikitin, wala namang mangyayari sa kanila. Hindi nga ganun. Hindi ganun ang usapin na ito, inshallah. So merong isang scholar, sinabi niya, Qala Abul Wafa Ibn Aqil, Adafa syayatin wal jan ilan nari, hasbu ma adafal insan nila turabi wat tini wal fakhar. Ang mga jin at ang mga demonyo ay may kinalaman sa apoy, katulad ng kung paanong ang mga tao ay may kinalaman sa putik, sa lupa, at sa alikabok. Wal muradu bihi fi haqqil insan anna aslahu tin walaysa al-adami hakika lakinnahu kana tinan kadhalikal jan kana naran fil asl. So nilinaw dito ng mga scholar na yun nga ang origin o pinanggalingan ng mga tao ay putik, lupa o luwad, alikabok. Pero ang tao matapos na siya ilikhain ay nagiging tao talaga, na mayroong buto, mayroong laman, mayroong balat, mayroong damdamin, at bukod pa rito mayroong kaluluwa, di ba? Ang tao. Ganun din ang mga engkanto. Mula sila sa apoy nilikha, pero pagkatapos sila malikha ay nagiging iba na yung kanilang mga katangian. Alhamdulillah. At actually itong usapin na ito ng pagkakalikha mula sa apoy ng mga jin ay nagiging fitna para sa mga tao. Dahil itong kaalaman na ito, actually hindi lang ito isang kaalaman na pinaniniwalaan ng mga Muslim, kahit sa iba pang mga relihiyon ay naniniwala sila na ang mga jin ay nilikha nga rin sa pamagitan ng apoy. Ang mga Hudyo, lalong-lalo na, dahil ang mga propetang pinaniniwalaan natin ay pinaniniwalaan din nila ang iba sa kanila at maaring may bakas ng katotohanan sa kanilang mga katuruan. Kaya mayroong mga naniniwala na mayroon daw relasyon si Allah sa mga jin. Na katulad ng kung paanong may relasyon si Allah sa kanyang mga anghel. Kumbaga, kumbaga malapit ang mga jin kay Allah, o kaya meron pang nagsasabi na waliyadu billah, yung inaasawa daw ni Allah ang mga jin at ang naging anak niya ay yung mga
anghel. Yung mga inisip na lang nila yun at lilinawin natin ngayon inshallah. So dito sinabi, la nasaba bainal jinni wa rabbil izza. Wala raw kinalaman ng mga jin, as in physical na kinalaman, pagkakamag-anakan sa Panginoon ng karangalan, si Allah subhanahu wa ta'ala. Hada alladhi dhakarnahu min anna al-jinna khulika min khalqillah. At lilinawin nga unang-una na ang jin ay kabilang sa mga nilikha ni Allah, wa ibadun min jumlati ibadihi, at kabilang sila sa mga alipin ni Allah. Khalaqahum li ta'atihi. Nilikha sila ni Allah upang sila ay sumunod kay Allah. Wa kallafahum bi syari'atihi, at iniutos ni Allah sa kanila ang pagsunod sa kanyang batas. Yaqdi alal khurafat allati tansha'u anil inhiraf fit tasawwur wa an dumuril ilm wa kathratil jahal, famin dalika ma sya'a indal yahudi wa musyrikil arab min anna Allah ta'ala wa taqaddas kataba min sarawatil jinni wa tazawwaja minhum wa kana al malaikatu thamaratu hadaz zawaj. So kabilang daw doon sa, yun nga, ang katotohanan sa mga engkanto, wala silang special na relasyon kay Allah. So katulad lang din sila ng tao, nilikha para sumamba, sila yung mga alipin ni Allah, gagantimpalaan ng susunod sa kanila, parurusahan ng mga susuway kay Allah. Na ito ay taliwas na taliwas, ang katotohanan na ito ay taliwas na taliwas doon sa mga naniniwala na halimbawa dito yung mga Hudyo, yung ilan sa mga Hudyo at ilan sa mga paganong Arabo na naniniwala na si Allah ay inasawa daw ni Allah yung mga anak ng mga pinuno ng mga jin at ang kanilang mga naging anak ay ang mga anghel. Waliyadu billah. Na dahil dito si Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya sa Quran, وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Ito ay doon sa basura ito. Surah As-Saffat, chapter 37, verse 158. Na meron doon mga tao na nag-ugnay sila kay Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakamag-anakan. So nababanggit sa tafsir, ito pala yung pagkakamag-anakan na tinukoy nila. So hindi lang katulad ng sinasabi ng mga Kristiyano na si Isa alayhis salam ay anak ni Allah, ito kompleto, may asawa talaga. Kasi yung mga Kristiyano, oo, sinasabi nila na si Isa alayhis salam anak ni Allah, pero hindi naman nila sinasabi na si Maryam ay asawa ni Allah. Pero ito mas masahol na yung mga jin ay inaasawa daw ni Allah yung mga babaeng jin at nagiging anak nila yung mga anghel. Walaqad alimatal jinnatu innahum lamuhdarun. So, sinasabi ng mga jin na may relasyon si Allah sa mga jin, sinasabi ng mga tao, ng ilang mga tao, na si Allah ay may relasyon sa mga jin. Pero kahit ang mga jin, alam nila na sila ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallahi amma yasifun. Maluwalhati si Allah mula sa anumang inilalarawan nila sa Kanya, illa ibadallahil mukhlasin. Na maluwalhati si Allah at walang sino man ang nagsasabi nito o malaya mula sa mga kasinungalingan na ito, liban na lamang sa mga mukhlasin, yung mga dalisay na mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ng mga tao, lahat-lahat ay magiging kafir, magiging ligaw at magkakaroon ng ganitong paniniwala ng pagkakaroon ng relasyon ni Allah sa kanyang mga nilikha, liban na lang sa mga mananampalataya. Alhamdulillah. So sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah sa kanyang tafsir ng aya na ito. Sinabi niya, qala Mujahid, sinabi ni Mujahid, qala al-mushrikun, sinabi ng mga pagano, al-malaikatu banatullah. Ang mga anghel daw ay mga anak na babae ni Allah. Ta'ala amma yaqulun, kataas-taasan si Allah laban sa kanilang mga sinasabi. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, sinabi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, nang narinig niya ang sinasabi na ito ng mga pagano, faman ummahatahun,
Kung ang mga anghel pala ay anak ni Allah, sino ang nanay nila? Qalu banatu sarawatul jin. So sabahan nila itong mga tao na ito, nag-imbento sila ng isang kasinungalingan na si Allah daw ay may mga anak na babae at yun yung mga anghel. At para ma-justify ang kasinungalingan na ito, nag-imbento sila ng pangalawang kasinungalingan sa pagsasabi na inasawa daw ni Allah yung mga anak na babae ng mga jin. At ito na yung mga naging anak nila, yung mga anghel. Wabimitli qawla Mujahid qala Qatada wa Ibn Zaid, at ito rin ang naiulat ng iba pang mga mufassirin at iba pang sahaba, sina Qatada, si Ibn Zaid at iba pa, at hindi si Al-Awfi, na sinabi nila ng mga musyrikun na sinasabi nila, za'ama a'da'allahi annahu, ang mga kalaban ni Allah ay nag-aangkin na huwa wa iblisu ikhwan. Meron ding mga pagano na naniniwala na si Allah raw at si Iblis ay magkapatid. Si Allah daw at si Iblis ay magkapatid, waliyadu billah. At itong ano na ito, yung ganitong paniniwala ito ng Quraysh, ng mga paganong Arabo ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito kakaiba doon sa paniniwala ng iba pang mga pagano na umiiral nung panahon na yun. Di ba natalakay natin nung nakaraan yung Persian Empire? Yung Persian Empire, matagal na siyang umiiral. Nauna pa nga sila sa mga Romano ang Persian Empire. Wala pang Roman Empire, nandun na yung Persian Empire, nakalaban pa nila si Alexander the Great, nakalaban pa nila yung mga Spartan. Ang Zoroastrianism na relihiyon ng Persian Empire ay naniniwala sa dalawang Diyos na magkalaban. Diyos ng kabutihan at Diyos ng kasamaan. Diyos ng kabutihan, si Ahura Mazda, at Diyos ng kasamaan, si Ahriman. At naglalaban itong dalawa na ito na halos may magkapareho sila ng kapangyarihan. At sa ilan sa mga bersyon ng origin story ng dalawa na ito na Diyos sa Zoroastrianism, at technically sa relihiyon nila, pwede mong sambahin kahit sino sa dalawa. Sumamba ka sa demonyo, walang problema. Sumamba ka doon sa Diyos ng kabutihan, walang problema. May mga nagsasabi na nagsimula itong dalawa na ito na magkapatid. At naghiwalay sila ng landas. Yun nga, si Ahura Mazda naging Diyos ng kabutihan at si Ahriman naging Diyos ng kasamaan. So maaring itong paniniwala na ito ng Quraysh ay napulot lang din nila sa mga Persian na maaring nakikipagkalakalan sila, di ba? Di ba nabanggit ko nga sa inyo, yung pakikipagkalakalan ng Quraysh nung panahon nila ay international. Dahil nung panahon nila umiiral na yung Silk Road. Yung Silk Road, ito yung mahabang kalsada mula sa China, papunta ng Turkey, patawid ng Europe, at nagsasanga-sanga yun papunta ng Makkah at Madina, Yemen, Africa, yung ilang mga sanga nito. So bukod dun sa mga paninda na nakakarating sa Quraysh, nakakarating din siyempre sa kanila yung mga paniniwala ng mga tao na ito. At ang Quraysh bilang mga pagano, wala silang problema sa ganito. Tatanggapin lang nila ang mga ito. Kasi wala naman silang paninindigan, wala naman silang akida, wala naman silang tauhid. Kaya kung naalala ninyo doon sa Sirah, si Abraha, di ba? Nagpatayo siya ng simbahan ng mga Kristiyano, at inanyayahan niya yung mga Arabo na mag-hajj doon sa kanyang simbahan, katulad ng kung paanong may hajj doon sa Makkah, kasi wala namang, para sa kanya, wala namang saysay, kumbaga, hindi naman, akala niya, hindi mamasamain ng mga Arabo na mag-hajj din doon sa kanyang simbahan. Pero nagkamali siya ng akala. Pero totoo nga niyan, masasabi rin natin sa pangkalahatan, generally, ang kuffar, wala silang problema na gayahin nila ang katuruan ng iba. Okay? Tingnan na lang dito sa Pilipinas, di ba? Sabi nila, Catholic country daw, o Christian country ang Pilipinas. Pero maraming mga Kristiyano dito, Katoliko, naniniwala sa feng shui, naniniwala sa pampaswerte,
Mga Kristiyano sila, pero yung tindahan nila, merong pusa na kumakaway, merong palaka na may pera sa bibig. Kahit hindi yung katuruan ng Kristyanismo, tinanggap nila kasi wala silang paninindigan. Hindi katulad natin, alhamdulillah, ang Islam ay merong akida, merong malinaw na paniniwala, pananampalataya, at ang akida na ito ay nanggaling sa salitang akad o tali na nakabuhol ng mahigpit ang ating paniniwala ayon sa kung ano ang napagtibay mula sa sunnah, syempre sa Quran, ayon sa paniniwala ng naunang henerasyon ng mga Muslim, alhamdulillah. So ito yung ilan sa mga bagay na nilinaw natin tungkol sa mga jinn na maaring maling naunawaan ng mga tao, paano sila maparurusahan kung apoy din sila, paano sila maparurusahan ng apoy kung apoy din sila, at totoo ba na merong ugnayan ng mga jinn kay Allah. So susunod inshallah, tatalakayin na natin yung tungkol naman sa mga sugo at propeta na ipinadala sa mga jinn. Meron bang sugo o propeta na jinn o sumusunod lamang sila sa tao na sugo at propeta? Katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinadala siya hindi lang para sa mga tao, ipinadala siya sa mga jinn din. Ipinadala din siya sa mga engkanto. So lilinawin natin yan inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.